Panibagong aralin ang matutunghayan. Ngayong araw, tatalakayin natin ang mga sinuunang kabiasnan sa daigdig. Tara na, tayo na't mag-aral. Pagmasdan ang mapa ng daigdig. Sa aling mga kontinente kaya matutukoy ang kinaroroonan ng mga sinuunang kabiasnan sa daigdig? Tama, sa Asya, tulad ng Mesopotamia, Indus at Wanghu. Tama, sa Africa, tulad ng Egypt. Yan ay ilan lamang sa mga sinuunang kabiasnan sa daigdig. Ang kabias ng Indus sa Timog Asya. Sa rehiyong Timog Asya, nagsimula ang kabias ng Indus na nakasentro sa mga lambak ng Indus River. Dumadaloy ang Indus River sa kasalukuyang bansang India at Pakistan. Sa nasabing ilog, umunlad ang kambal na lungsod ng kabias ng Indus, ang Mohenjo-daro at Harappa. Natuklasan ang dalawang lungsod na ito sa Lambak Indus at tinatayang umusbong ito noong 2700 BCE. Sinasabing ang mga Dravidian ang bumuo ng kabias ng Indus. Planado at malalapad ang mga kalsada nito. Ang mga gusali ay hugis parisukat at ang mga kabahayan ay may malalawak na espasyo. Ang pagkakaroon ng mga palikuran ng mga kabahayan ay itinuturing na kauna-unahang paggamit sa kasaysayan ng sistematikong sewerage system. Muli, ang Mohenjo-daro at Harappa. Ang Harappa na matatagpuan sa kasalukuyang Punjab na bahagi ng Pakistan. May 350 milya ang layo nito mula sa Mohenjo-daro. Ang Mohenjo-daro naman ay nasa katimugang bahagi ng daluyang Indus River. Kapuna-puna na wala ni isa mang pinuno mula sa sinuunang kabias ng Indus ang kilala sa kasalukuyan. Maaring hanggang ngayon ay hindi pa rin maunawaan ng mga eskolar ang sistema ng pagsulat ng kabias ng ito, kaya hindi mababasa ang mga naiwang tala. Narating ng mga Dravidian ang tugatog ng kanilang kabiasnan noong 2000 BCE. Subalit, matapos ang 1 milenyong pamamayani sa Indus, ang kabiasnan at kulturang umusbong dito ay nagsimulang humina at bumagsak. May iba't ibang paliwanag ukol sa pagtatapos ng kabias ng Indus. May nagsasabing bunga ito ng pagkaubos ng mga puno, ang mga labis na pagbaha, at ang pagbabago ng klima. Maaari rin daw na ang pagkakaroon ng lindol o pagsabog ng bulkan ay isa rin sa kinikitang sanhi. May mga ebidensya rin ang pagkatuyo ng Saravati River ay nagresulta ng pagtatapos ng kabias ng Harappa noong 1900 BCE. Isang lumang paliwanag ang teorya ng Mohenjo-daro at Harappa ay nawasak dahil sa paglusob ng nomadikong pastoral mula sa gitnang Asya na kinilala bilang Aryan. Ang Aryan ay pinaniniwala ang nagmula sa steppe ng Asya sa kanluran ng Hindu Kush at nakarating sa Timog Asya sa pamamagitan ng pagdaan sa Khyber Pass. Sila ay mas matatangkad at maputi kung ihahambing sa naunang taong nanirahan sa lambak ng Indus. Dumating ang mga Aryan sa panahong mahina ang kabias ng Indus. Dinala nila sa rehiyong ito ang wikang tinatawag ngayon na Indo-European, ang Sanskrit.
ang wikang klasikal na panitikang India na naibibilang sa pamilyang Indo-Europeo o Indo-European. Ang makabagong wika tulad ng Hindi at Bengal ay ugat ng nasabing Indo-European. Kaya naman, ang salitang Arya ay nangangahulugang marangal sa wikang Sanskrit. Ang kaalaman ukol sa unang milenyong pamamayani ng mga Aryan sa Hilaga at sa Hilagang Kanlurang India ay hango sa 4 na sagradong aklat na tinatawag na Vedas, ang Rig Veda, Samaveda, Yajurveda at Atharva Veda. Ang Vedas ay tinipong himnong pandigma, mga sagradong ritual at sawikain at mga salaysay. Makikita sa Vedas kung paano namuhay ang mga Aryan mula 1,500 taon bago mabuhay si Kristo hanggang 500 taon na tinawag din nilang panahon ng Vedic. Ang lipunan ng sinaunang Aryan ay may 3 antas lamang: maharlikang mandirigma, ang mga pari, at ang mga pangkaraniwang mamamayan. Kapansin-pansin na ang mga kasapi ng bawat antas ay makalipat sa ibang antas ng lipunan. Ang isang mandirigma ay pinili pang pamunuan at pangasiwa ng araw-araw na pamumuhay ng tao. Ginawa rin ang tungkuling nakaatang sa kalalakihan at sa kababaihan. Subalit, ang pagsakop nila sa lambak ng Indus ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kanilang pamumuhay. Ang lipunan ay naging mahigpit at masalimuot ng lumaon, nagtatag ng kaharian at ang pagiging pinuno ay nagsimulang namamana. Naging mahalaga sa kanilang paniniwala ang ritual at sakripisyo ng mga pari. Nang lumaon, nabuo ang tinatawag nilang sistemang caste o caste system. Ang katagang ito ay unang ginamit ng mga Portuguese na nakarating sa India noong ika-16 na siglo. Ang terminong ito ay hango sa salitang kasta na nangangahulugang lahi o angkan. Una sa nasabing antas ang Brahmin o kaparian, sinundan ng Kshatriya o mandirigma. Ikatlo, ang Vaishya, ang mangangalakal o artisano, at ang Shudra na magsasaka na walang sariling lupa. At ang huli, ang Partriya o outcast na tagalinis ng kalsada, nagsusunog ng patay, nagbibitay ng kriminal. Nang lumaon, panahong 500 BCE hanggang 500 CE, nabuo ang mga kaharian at imperyo. Isa, ang Maghada, ang pinakamatatag at makasaysayang kaharian sa bahagi ng Ganges River. Ito ay pinamunuan ni Bimbisara na nagsagawa ng mga kalsada, pinangasiwaan ang pamayanan at pinalakas ang kaharian. Lalo pang pinalawig ng mga susunod na pinuno ang teritoryo ng kaharian. Nang lumaon, nagawang pamunuan ng Maghada ang kalakhang kapatagan ng Ganges at buong hilaga ng India hanggang sa Punjab. Ito ay naging pinakamalawak na kaharian sa panahong ito. Ang kabisera nito ay Paliputra na ngayon ay nakabagong Patna sa Bihar. Noong 518 BCE, nasakop ni Darius ang lambak ng Indus at Punjab. Ang bahaging ito ng India ay napasailalim ng Persia sa loob ng halos 2 siglo. Tinapos ni Alexander the Great ng Macedonia ang kapangyarihan ng Persia. Tinalo niya ang mga Persian bago tuluyang tinahak ang landas patungo ng India. Matapos ang madugong pakikipagtunggalian ng hukbo ni Alexander the Great
sa pinagsamang puwersa ng Persia at India nagawa niyang matawid ang Indus River. Subalit dahil sa layo ng nilakbay at labis na kapaguran, ang mga tauhan ni Alexander the Great ay nagbantang mag-alsa laban sa kanya. Dahil dito, napilitan siyang lisanin ang India. Mahihiduhang napagod ng mga tropa at maaaring tinamaan ng sakit o sakuna. Bukod dito, kulang ang pantustos ng mga pangangailangan na dahilan ng pagkamatay ni Alexander the Great. Pagkatapos nito, iba't ibang imperyo ang natatag sa India. Ang tatlo sa malalaking imperyong nabuo ay Maurya, Gupta at Mughal. Naitatag sa pamamagitan ni Chandragupta Maurya nang nasakop nito ang kaharian ng Magadha at tinungo ang naiwang lupain ni Alexander the Great. Sakop ng teritoryo ang hilagang India at bahaging kasalukuyan ng Afghanistan. Maraming mahalagang nangyari sa imperyong ito. Ang tagapayo ni Chandragupta Maurya ay si Kautila na may akda ng Arthasastra na naglalaman ng kaisipan higil sa pangangasiwa at stratehiyang pampolitika. Ang imperyo ay pinamunuan din ni Asoka, ang kinilala bilang pinakamahusay na pinuno ng Maurya at isa rin ang pinakamahusay na pinuno sa kasaysayan ng daigdig. Ngunit dahil sa nagsimulang humiwalay sa imperyo ang ilang estadong malayo sa kabisera nito, ang imperyo ng Maurya ay bumagsak. Ito ay sinundan ng imperyong Gupta. Ang pangalang ito ay hango sa pangalan ng naunang imperyo na itinatag ni Chandragupta I. Nakontrol na muli ang hilagang India at muling naitatag ang kabisera nito bilang Paliputra sa pamagitan ng pamumuno ni Chandragupta II. Itinuturing itong panahong klasikal ng India. Naging epektibo ang pangangasiwa samantalang ang panitikan, sining, agham ay yumabong. Umunlad din ang larangan ng astronomiya, matematika at sorohiya sa panahong ito. Si Kalidasa ang kinilalang pinakamahusay na manunulat at makata ng India na nabuhay sa panahong ito. Ang dulang sa Kantula na tinatayang isinulat noong ika-4 at ika-5 siglo ay hango mula sa kaisipan ng Hindu. Ngunit sa pagsapit ng ika-6 na siglo, humina at bumagsak ang Gupta at nasakop ng tinatawag na White Hun. Ang Imperyong Mughal. Itinatag ang nasabing imperyo nang nasakop ni Babur ang hilagang India at Delhi noong 1526. Narating ng imperyo ang tugatog ng kapangyarihan sa ilalim ni Akbar na namuno sa kabuuan ng hilagang India mula 1556 hanggang 1605. Nagpatupad siya ng kalayaan sa pananampalataya at makatarungang pangangasiwa. Ilan pang magaling na pinuno na humalili kay Akbar tulad ni Shah Jahan na nagpatayo ng Taj Mahal at Aurangzeb na nagpapabawal ng sugal, alak, prostitusyon, sati o pagsunog ng buhay sa mga biyuda. Ngunit dahil sa paghina ng sentralisadong pamamahala ng nasabing imperyo, dulot ng alitan ng mga kasapi ng pamilya, ito ang nagbunsod ng pagsiklab ng digmaang sibil sa India. Muli ang tatlo sa imperyong naitatag sa India. Sa kabila ng iba't ibang pangyayaring naganap sa sinaunang kabihasnang umusbong sa daigdig, ito pa rin ay nag-iwan ng kani-kaniyang mga pamana sa sangkatauhan. Ang mga ito ay nagpapakita ng kadakilaan, husay at talento ng mga sinaunang tao sa iba't ibang larangan at aspeto. Hindi natin napapansin, subalit ang ilang sa mga bagay na ating ginagamit araw-araw ay maaaring mag-ugat sa malayong nakaraan. Gayun din, ang
kasaysayan ng iba't ibang kaisipan, filosofiya at relihiyon sa kasalukuyan ay maaring tuntunin sa mga sinaunang kabihasnang ito. Katulad na lamang ng sewerage system ng Mohenjo-daro. Bukod dito, ang mga pamayanan sa Indus ay kinilala bilang mga kauna-unahang paninirahang sumailalim sa tinawag na urban o city planning, pagpaplanong panglungsod. Ang kalsada sa matatandang lungsod ng Mohenjo-daro at Harappa ay nakaayos sa paraang mga nakasalubong na guhit o grid pattern. Liban dito, ang dalawang epikong pamana ng India sa larangan ng panitikan ay ang Mahabharata na isang salaysay higil sa matinding tunggalian ng dalawang pamilya na magkamag-anak, ang mga Pandava na kumakatawan sa kaguluhan at kasamaan. Ang Ramayana naman ay isang sanaysay o salaysay tungkol sa buhay ng prinsipeng si Rama na nagsagip ng isang prinsesa na kinilala bilang si Sita na kaniyang asawa at sapilitang kinuha ni Ravana, isang demonyong hari. Ang Arthasastra na isinulat ni Kautila. Ito ay kauna-unahang akda o treatise higil sa pamahalaang ekonomiya. Si Kautila ang tagapayo ni Chandragupta Maurya, ang tagapagtatag ng Imperyong Maurya. Ang Ayurveda o agham ng buhay ay isang mahalagang kaisipang pangmedisina ng sinaunang India. Tinawag itong agham ng buhay sapagkat binibigyang tuon nito ang pagpapanatili ng kalusugan, kaligtasan mula sa mga karamdaman. Meron ding iba't iba pang kontribusyon tulad ng pamantayan ng bigat at sukat, decimal system, pagpapagamot at pagpapabunot ng ngipin, ang halaga ng pi, ang Taj Mahal, ang pinagmula ng relihiyong Hinduismo, Budismo, Jainismo at Sikhismo. Ikaw, bilang mag-aaral ng kasaysayan, may nalalaman ka bang ambag o kontribusyon na nagmula sa sinaunang kabihasnan? Kung meron, ikaw naman ang magbahagi. Maaari niyong sangguniin ang inyong aklat o module sa Araling Panlipunan para sa iba pang bahagi nito. Ito lang at maraming salamat!